is Radio Philippines Network, the power, the first, the leader. El de con todo suena claro y vapor sa estasyon de radio na entero Weste Mindanao. RPN D-XXX Radio Ronda Zamboanga. D-XXX Radio on the go. Look up with the leader, D-XXX Zamboanga. Now. Estación adhesivo, comprensivo, noticia y todo. Si va a buscar tu entretenimiento, abrí el rayo con leche 08. Verdadero servicio completo, noticia y información. D-XXX Radio Ronda H08, más fuerza para llegar a Magalacho. Whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS for everything that's true. Count on GS and Blue. The true things come your way. Sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang DSM Blue. Drink responsibly. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knock out ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS for everything that's true. Count on GS and Blue. The true things come your way. In the life you have a done. So choose not to suffer. Ang barkada GS and Blue ang kasama. Bitch on GS and Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GS and Blue. Drink responsibly.
responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS for everything that's true. Count on GS to do the true things come your way. In the life you have a so choose not. Sa panahong barkada, GS ang buang kasama. Recharge GS and choose what's true. Okay lang to make mistakes kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GS and Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS for everything that's true. Count on GS to do the true things come your way. In the life you have a so choose not. Sa panahong barkada, GS ang buang kasama. Recharge GS and choose what's true. Okay lang to make mistakes kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GS and Drink responsibly. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bagong umaga bloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Farm, bagong umaga bloom. Charm Fat Farm, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Member. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ng Makabayan Block, nataasan sa 25% ang porsyento ng kita ng Maharlika Fund na mapupunta sa social welfare projects. Naisa na itong gawing 30% ng Makabayan Block pero tumutol dito si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda. Narito ang kanilang pag-uusap sa plenaryo ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. If only the sponsor can change 30 to 20, we will accept the amendment. The reason being, Your Honor, is that if we make it 30, nothing will be left of the fund. So wala na akong palalaguin, wala na akong ibibigay na ayuda. So in other words, Your Honor, there is some financial limitations to really just emaciating the MIF to a point wherein it can no longer perform the objectives that the proponent wishes. Can we have it 25%? Your Honor, we accept. 25. Well,
Hindi na pipiliting mamuhunan sa Maharlika Fund ang GSIS at SSS. Wala na ring pondong kukunin mula sa pambansang budget. Kukunin na lang ang inisyal na pondo sa Bangko Sentral, Land Bank at Development Bank. Tinatayang nasa 110 billion pesos na lang ang paunang kapital nito base sa kasalukuyang funding sources. Bukod sa House Bill 6608, aprobado na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 6687 para sa pagkakaroon ng National Citizen Service Training Program. Sa ilalim ng panukala, kailangang sumailalim sa 2 taong citizens training ang lahat ng mag-aaral sa pampubliko at pribadong higher educational institutions, pati na ang mga naka-enroll sa technical vocational education courses. Ang mga magtatapos sa programa, magiging bahagi ng National Service Reserve Corps na bubuuin sa ilalim ng Armed Forces Reserve Corps. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sian Arcangel, nag-ulat ng live mula Batasan, Pambansa. Ipinagtataka naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tila pagmamadali ng pagpasa ng Maharlika Investment Fund Bill. Hindi raw maintindihan ni Pimentel ang dahilan ng mga mambabatas kung bakit nila inaapura ito. Paghandaan na lang daw ni Pimentel ang pag-interpellate sa panukalang batas oras na umusad ito sa Senado. Matapos naman ipahayag mga senador ang galit nila dahil sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, ano nga ba ang magagawa nito sa issue ng agawan ng teritoryo? Ang sagot sa reporting Amor Santos. Dahil sa video na ito kung saan sapilitang inagaw ng isang Chinese Coast Guard vessel ang hinihinalang rocket debris na nakuha ng mga personnel ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Bawal ang bully sa mundo. Sunod-sunod na nanggalaite ang mga senador. Pero ang ipinasa nilang resolusyon na nagpapahayag ng pagkasuklam sa mga aksyon ng China, may kahihinatnan nga ba? Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ibibigay ang dokumentong ito sa Office of the President at Department of Foreign Affairs. Ang susunod na hakbang manggagaling daw sa ehekutibo. Para kay Pimentel, dapat banggitin ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa state visit niya sa China sa Enero. Ito rin ang panawagan ng mayorya sa Senado kung kaya iminungkahi ni Senador Loren Legarda ang pagpasa ng isang resolusyon. We have to announce and pronounce our position even on the eve, Mr. President, of the President's state visit come 3 January to Beijing. If and when the President visits that country, then the sense of the Senate is clearly explained. Para sa political analyst na si Jean Franco, kahit na non-binding o hindi naman batas ang resolusyon na ito, mahalagang pakinggan ng Pangulo ang Senado. It's something that he should take seriously and really try to consider whatever it is that he would want to pursue relative to this issue. Because of the Senate's role in foreign policy and its constituency, hindi dapat isantabi yun, di ba? Ang magagawa raw ng Senado ngayon, mag-imbestiga. Nangako na si Senate Committee on National Defense Chairman Jinggoy Estrada na pag-aaralan ang sitwasyon sa West Philippine Sea at kung paano bubuhusan ng pondo ang pagpapalakas sa armed forces. Hindi raw ibig sabihin naghahanap ng giyera ang Pilipinas pero kailangan nito ng solidong depensa. Hindi natin kaya ang China. But I think, Mr. President, what we need is to at least put up a decent, minimal defense posture. Yung pong re-respetuhin po tayo. Anti-aircraft missiles, put at around surface-to-surface missiles, surface-to-air, para hindi nila basta-basta tayo papasukin ng kailang aircraft intrusions. Ayaw natin maging war freak tayo, pero gusto lang natin talaga ipakita sa kanila, iparamdam sa ating mga kababayan na tayo punong-puno na sa pambubuli na ginagawa nitong mga Chinese na ito. Isinusulong din ng mga senador ang dagdag tulong sa mga mangingisda at pag-develop sa Pag-asa Island. Amor Santos, CNN Philippines. Wala pang pahayag ang Foreign Affairs Department maging ang Chinese Embassy sa nasabing Senate resolution. Bago pa aprubahan ng Senado ang resolusyon na una nang kinondena ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan Palawan ang China, nagpasa ng resolusyon ang mga opisyal ng Kalayaan noong November 25, 5 araw matapos ang pagharap ng ilang miyembro ng Philippine Navy at
at Chinese Coast Guard malapit sa Pag-asa Island. Samantala, naglabas naman ng larawan ng AFP Western Command ng aerial patrol pictures or photographs sa West Philippine Sea noong November 23. Ayon kay Westcom spokesperson Major Cheryl Tindog, may nakitang 100 Chinese fishing vessels malapit sa silangang bahagi ng Sabina Shoal o kilala rin bilang Escoda Shoal. Mayroon ding nakita sa kanlurang bahagi nito. Dagdag pa niya na mataan ding Chinese vessels sa parehas na lugar noong nakaraang Lunes, December 5. Panawagan naman ng ilang mga kongresista sa administrasyon mas matibay na paninindigan kontra China sa West Philippine Sea. Paliwanag ng Makabayan Bloc, higit pa dapat sa diplomatic protest na dapat gawin ng Foreign Affairs Department hinggil sa presensya ng mga Chinese vessels sa Iroquois Reef at Sabina Shoal. Para sa kanila, mas lumalakas ang loob ng China na manghimasok sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa friend-to-all policy ng gobyerno. Batay pa sa pronouncement ng ating Chief Executive na friend tayo sa lahat, to the point na binubuyayang natin yung ating bansa, hindi lamang sa China, pero pati na rin sa pag-expand pa ng US mismo sa ating bansa. Kaya tutol tayo sa ganitong ginagawa ng China at ang nararapat ay mag-take on pa ng mas matapang na stance ang ating national government. Hinahamon natin ang administrasyong Marcos na maging matapang na sa pagharap. Hindi na uubra ngayon yung mga pasulat-sulat o pagbibigay ng ng mga protest na letter doon sa China. Dagdag pa ng Makabayan Bloc, mas kailangan ng administrasyon na paitingin ang pagsusulong sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kaysa pilitin ang mga kabataan na sumailalim sa Citizens Service Training. Susunod, Grab Philippines pinaimbestigahan dahil sa umano'y pagtataas nito ng commission rate na bumabawa sa kita ng mga driver nito. At World Health Organization umaasa na hindi na magiging public health emergency ang COVID-19 at MPOX sa 2023. Faces of overseas Filipino workers. We see some of them on social media living their best lives, but we also hear stories of sacrifices and hardships. Very interesting pag sinabi nating millennial OFW because ito yung generation na lumalaki at talagang exposed sa iba't ibang technologies, platforms at mga contents. But what's more interesting about their experiences, nagiging curated lives talaga in digital spaces yung kanilang buhay. Gusto ko po kasi na lahat mabigyan ng kaalaman yung mga kapwa nating Pilipino dito sa South Korea. Mas maganda po kasi na lahat po pantay-pantay sa ganitong kaalaman para hindi po mahuli yung mga kababayan natin. Sa atin, pag sinabi mo may isang nag-OFW sa pamilya, parang siya yung instant sagot sa problema ng lahat. But no, when I got here, I landed a feet here and started from scratch. If you started to work overseas, you have to start your way building your career path. This episode of Meet the Millennials is presented to you by Sunmig Light. Get into the light life. Sunmig Light. Friends, try nyo to. Vet-approved Nutri-Chunks in lamb flavor. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real lamb goodness. With essential nutrients to help keep them strong, healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ay,
I started being an OFW since 2010. I was a former OFW for 10 years. I also built my family. Before pandemic, we have decided that I need to come home to take care of the children. Dati, magpapadala kami ng pera sa Pilipinas through cash pick-up. Mahirap kasi kailangan mag-match yung details dun sa resibo ko, sa resibo nila. There are times na more than 24 hours bago nila ma-receive. During the pandemic, it is impossible for my mother-in-law to pick up the remittances. I was luckily able to meet yung bank representative ng Bank of Commerce dito sa Saudi. And nakita ko naman na halos lahat ng mga major remittance centers dito, pwede ka makapagpadala directly through Bank of Commerce. Nakita ko din na very competitive yung exchange rate nila. Mas mabilis yung transaction. From Bank of Commerce, pwede siya diretso sa account. All I need to do is open an account here sa branch dito sa Baguio. Then, pwede ng online transaction. Every time na magsisend ako ng pera sa Sika Pinoy account ni Mrs., nakakatanggap kami ng text message na na-receive na. Kaya hindi na ako nag-aalala. Nung nag-open ako ng account, tinanong ko sa kanila kung pwede ko siyang i-check online. Ang advice nila is to download nga yung Bangko Personal app. Nakita ko doon, I can pay my bills. I can even schedule the bill. Kapag na-overlap ko siya, may reminder na lalabas. I use it also for my grocery needs. I don't need to withdraw cash from the ATM. I just give the card. Debit card na rin po yung gamit ko. By the time na meron na akong Sika Pinoy account, nakapag-download agad ako ng Bangko Personal. Through that, nakakapag-invest din ako. Dati kasi nagpapadala lang ko kay Mrs. ng remittance para sa expenses sa house. But we decided na I'm not going to be an OFW forever. At namimiss din kasi ako ng mga anak ko. Kaya we need a second account wherein we can save money for our future business. So nagpapadala ako sa dalawang accounts kay Mrs. at saka doon sa personal account ko. There's so much more to enjoy on a motorcycle, di ba? Just truly different, truly magical when you ride it on two wheels. Living life to the fullest means looking at each day as an adventure. Because our rides are always long rides. GS is the weapon of choice because of the comfort, safety, reliability. The freedom of that speed on the racetrack plus the corner speed that you get from this bike is super good. It's very timeless, it's very customizable, it's very versatile. For me, sa akin, it's the overall package really. Join us again as we discover more road stories from some of the most experienced riders out there. Only here on Ride Tribe. Amid the darkness, look on the bright side. This news is going to be music to your ears. You can now play some music during your beer call sessions by getting the limited edition San Miguel Pale Pilsen Play Pilsen cans. You can choose from 3 different Play Pilsen cans. There's the Rewind can with a playlist featuring throwback OPM hits. The Tambay can with a chill lounge music playlist. And the Galao can features a dance upbeat music playlist. You may enjoy these playlists in 3 easy steps. 1. Scan the QR code found on every limited edition Play Pilsen can. 2. Click the link which will lead you to a Facebook post. And 3. Click the Spotify link and head over to your desired playlist. Grab your limited edition San Miguel Pale Pilsen Play Pilsen cans to collect and enjoy or give as a perfect beer regalo for the holidays. These limited edition cans are available in select supermarkets and convenience stores nationwide or through www.smbdelivers.com. I'm Sam Sidwani, CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Sa pagtatapos ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Brussels, Belgium para sa ASEAN-EU Commemorative Summit, hinikayat niya ang European Union at ang Association of Southeast Asian Nations na manindigan kasama ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa pagsunod ng rule of law sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.
Now, because EU and ASEAN together comprise the largest, most well-organized regional agrupations, then that will be a very, very strong, that will be a very, very strong position to be able to negotiate, even individually for the Philippines or jointly with ASEAN or even with the EU. Nanawagan din si Ginoong Marcos na ipagpatuloy ang pag-uusap para sa ASEAN-EU Free Trade Agreement. Ito ay para madaling makapasok ang mga produkto ng Pilipinas sa Europa. Naniniwala naman daw ang EU sa layuning ito pero kailangan muna maging iisa ang hangarin ng dalawang rehiyon sa iba't ibang issue gaya ng climate change. At nakakuha ng investment pledges ang bansa mula sa mga kumpanya sa Europa. Ayon sa Palasyo, isa rito ang 4.7 billion pesos na investment mula sa Unilever na renew rin ng French shipbuilding firm na Oshi ang kanilang 1.5 billion pesos na shipyard development sa bansa. Ang Spanish infrastructure company na Acciona ay nangako namang mag-invest sa renewable energy sector, habang pag-develop ng agro-logistics sa Tarlac, New Clark City ang planong gawin ng French firm na Semaris. At ang matinding pagdulot ng climate change. Sea ice, and with continued widespread impacts on ecosystems, extent in March was the lowest on record. And the September minimum was the 8th lowest. Ang Arctic ay polar region sa pinakahilagang bahagi ng mundo. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika, nakita ang pag-iiba ng level ng snow cover, sea ice volume, pati na ang air at ocean temperatures. Kabilang sa nilalaman ng pag-aaral ang pagkatunaw ng 20% ng snow cover ng Arctic kada isang dekada. Nakita rin ng higit 140 siyentipiko na 4 na beses na mas uminit ang rehiyon kumpara sa ibang parte ng daigdig. Dahil dyan natunaw ang ilang ice sheet ng Greenland, mayelong bansa sa North America. Sabi ng researchers, habang gumagawa ang tao ng planet heating gases, pinabibilis nito ang climate change at nawawalan ang Arctic ng kakayanang ma-regulate ang klima ng mundo. Sa Peru, idineklara ang isang state of emergency sa buong bansa sa gitna yan ng kabi-kabilang protesta kasunod ng pagkakaalis sa pwesto ni dating Peruvian President Pedro Castillo. Ayon sa gobyerno ng Peru, magtatagal ng 30 araw ang state of emergency. Ipinag-utos na rin ng bagong Pangulo na si Dina Boluarte na bumuo ng isang crisis management committee para matugunan ang patuloy na pagsiklab ng mga protesta. Matatandaang itinanggi ng nakadetine ng dating Pangulo na nagkasala siya ng crime of conspiracy at rebellion. Sa kapilayan ng kanyang tangkang buwagin ang Peruvian Congress at magtatag ng emergency government. Nauna nang nanawagan si Castillo sa kanyang mga taga-suporta na magtipon sa kanyang detention center sa Lima. Nananatiling nakasara ang national road sa 14 na rehiyon sa bansa. Sa New Zealand, bawal ng bentahan ng tobacco simula susunod na taon ang sinumang ipinanganak on or after January 1, 2009. Ito ay matapos maipasa ng kanilang parlamento ang makasaysayang anti-smoking bill na layong pigilan ang mga susunod na henerasyon na manigarilyo. Nais din ng New Zealand na maging smoke-free pagdating ng taong 2025. Dahil sa bagong batas, mababawasan ang mga nagtitinda ng tobacco mula 6,000 ay magiging 600 na lang sa pagtatapos ng 2023. Ang New Zealand ay isa sa may pinakamahigpit na regulasyon ukol sa paninigarilyo sa buong mundo. Umaasa ang World Health Organization na maidedeklara na ang katapusan ng COVID-19 at Mpox global health emergencies sa susunod na taon. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at Mpox o monkeypox sa buong mundo. Indikasyon daw yan na pwede nang ikonsidera ang pagtatanggal ng global emergency na idineklara noong 2020
pati na ang international concerns sa Mpox noong Hulyo. Pero nanindigan ang organisasyon na hindi basta-basta mawawala ang COVID-19 gaya ng pangkaraniwang flu. Hinimok din ng WHO ang China na makipagtulungan sa kanila para matukoy ang pinagmulan ng virus. Para naman kay Health Department Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nakikita na rin ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. I guess that's very hopeful for all of us. We will wait for the WHO to confirm this and give their final statement on this, that the rest of all of the countries around the world will follow. Our healthcare system capacity is well prepared and better prepared than the previous. Our people, our citizens are more accepting of the situation compared to before, that they are really scared. And most of all, our people knows now how to protect themselves, wearing of the mask, doing distancing, and even the vaccination. Nakatakdang pag-usapan sa isang WHO committee meeting ang pagtatanggal sa global health emergencies sa January 2023. Abangan malungkot na balita para sa fans ni Henry Cavill. Hindi na ang Hollywood actor ang magsusuot na iconic Superman suit sa susunod na installment ng DC Films. At paano nasungkit ng Ateneo Blue Eagles ang panalo sa crucial na UAAP Finals Game 2 kagabi, kwento ni Coach Tab Baldwin. Naging malaking bagay ang depensa sa larong ito. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Ready? Indulge yourself with our next cocktail, Frozen Bubble Berry. Here's what you'll need for this cocktail. As for the tools, we'll be needing... First step is to take a non-stick pan and cook on low heat, equal parts sugar and water. Let your sugar dissolve, then we add our bubblegum. Give it a quick stir for about 8 to 10 minutes until the bubblegum melts. Take the gum out. We're going to strain our bubblegum syrup into a mason jar. Now it's time to take out your blender and add 30 ml of your lemon juice, 90 ml of GSM Premium Gin, 10 to 12 pieces of raspberries, and 60 ml of your bubblegum syrup. Add your ice. Blend this for about 10 seconds. Pour this into your glass. And we're gonna garnish it with some edible flowers. And maybe a raspberry or two if you'd like. And ta-da! A beautiful frozen bubble berry made with GSM Premium Gin. I learned how to be patient in my life since I started playing basketball, and there will be times that you're gonna fail, but if you fail, that's the time that you're gonna learn how to bounce back. My name is Francis Lopez, I'm 19, and I play for Gilas Pilipinas. Since na maliit siya, mahilig siya ng mga sports. Ang talagang nakita ko sa kanya, very attentive siya. Once na ginusto niya, yung focus niya sa isang bagay, talagang kinoconcentrate niya. A lot of sacrifice has been made. You gotta be disciplined. I think the best for me to have a good health is to have a proper nutrition and a good exercise every day. I feel amazing to be mentioned one of the stars. Yeah. But I'm not there yet. You know, I'm working myself to be one of the biggest stars. Decided to do our part in making the public aware and better informed by launching this first sustainability forum. Tonight was the recognition night of our first ever Manila Bulletin Sustainability Forum. The 15 awardees were presented today. It was more just about honoring the ones who have been doing sustainability and championing it for more than like 5 years or 6 years or even more than a decade now. It is our hope that with publications such as the Manila Bulletin and with the private sector such as yourselves, that we can partner with you to ensure that our country not only continues to be a beautiful destination, but a sustainable tourism destination across the globe.
This is really very rewarding, no? To see so many other companies actually have their own sustainability initiatives, no? In their own way, in their own industry. It's actually very heartwarming. So we'd like to make the public aware of what they're doing so that we can gain a broader constituency and greater support for this advocacy. Life's adventures are sometimes messy, but it's the kind of mess we love. Introducing the next-gen Ford Everest. Life is yours to master. Reserve now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealership. Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Kasunod ng pagpapatigil sa pag-supply ng San Miguel Corporation sa Meralco, pumirma na ng kasunduan ang power distributor sa alternative supplier. Ang maaring epekto nito sa mga consumer, nasa report ni Carrie Cator. Kasado na ang Emergency Power Supply Agreement o EPSA sa pagitan ng Meralco at GN Power Dingilin. Magsusupply ang GN Power ng 300 megawatts ng kuryente. Ibig sabihin, mas mababang gastos para sa Meralco dahil bawas na ito sa 670 megawatts na kinukuha sa wholesale electricity spot market. Mas mahal kasi ang presyohan dyan at lalo pa nga raw nagtaas ngayong buwan. Paano naman yung natitirang 370 megawatts? Sagot ng Meralco, We are still trying to find a way to obtain another PSA for the 370. Rates provided by a contracted cost from a generating entity, I think will still really be lower because it is not going to be subjected to the volatility of the market. Alam mo na kung ano yung kakaharapin mong cost. Hindi ka mukha sa merkado, nag-a-adjust yan, gumagalaw yan eh. Sa ngayon, sa spot market pa rin muna kukunin yung natitirang 370 megawatts. Sa ilalim naman ng 300 megawatt emergency PSA ng Meralco at GN Power, 5 pesos at 96 centavos kada kilowatt hour ang singilan. Kung ikukumpara sa kasunduan ng power distributor sa South Premier Power Corporation o SPPC ng San Miguel, bahagyang mas mataas ito ng mahigit piso at 60 sentimos. Pero tiyak naman na mas mababa sa presyo sa spot market na umaabot ng hanggang 9 pesos kada kilowatt hour. Tatagal ang emergency PSA hanggang January 25, 2023 o bago raw ang inaasahan ng Meralco na pag-lift sana sa 60-day temporary restraining order sa kasunduan nito sa SPPC. Sinisingil din ng power distributor ang SPPC ng diferensya ng napagkasunduan nilang presyo na 4 pesos at 30 centavos at ang binabayad nito ngayon sa spot market para mabawasan ang pasanin ng mga consumer. We did this for the interest of consumers because we have to look into the least cost option and that is really our sourcing strategy. In general naman, kung ano man yung makakasalba dun sa consumers, yun talaga yung, since we acted on this, yun naman yung gusto talaga naming magawa, di ba? Nakikipag-usap pa rin ang Meralco sa San Miguel Global Power para naman sa alok nitong 1,200 megawatts ng kuryente mula sa Ilihan Power Plant.
1 peso at 30 centavos kada kilowatt hour naman ang halaga niyan. Kaya lang hindi pa kasama riyan yung krudo na balak sanang kunin ng Meralco sa First Gen Corporation na kumukuha ng supply sa Malampaya Gas Plant. Si Nanay Herminia ramdam na ang bigat sa bayarin sa kuryente na nagtaas singil din ngayong Disyembre. Yung dating 800 pesos niya kada buwan, inaabot na raw ngayon ng 1,000. Kaya ang diskarte niya, Ewan ko, hindi ko alam kung ano man dapat gawin. Ganun din magtipid ka din, ganun din ang labas Lalo pang tumataas. giit ng Meralco konting pasensya at gumagawa pa ng paraan para mapababa ang singil sa kuryente. Carrie Cator, CNN Philippines. Hindi raw mainam ang pagplano at kulang ang market matching ng gobyerno kaya maraming gulay ang naaksaya. Yan ang sabi ni Federation of Free Farmers President at dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Anya, kailangan ng infrastruktura para sa post-harvest processing upang ang sobrang gulay ay maari pang maibenta sa mga merkado. Dapat din daw ay mag-usap ang Agriculture Trade Departments kasama ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor para alamin ang mga produktong mataas ang demand. Sana yung farmer bago magtanim, medyo may idea na siya na anong gulay ang magandang presyo, saan. And then pagka-harvest na, saan niya dadalhin yung kanyang gulay na ganito yung presyo. So there has to be that system also. Ideally, even before the planting period sana nakamapa na yung natin. Ayon kay Senadora Amy Marcos, higit 700,000 metric tons ang surplus ng gulay ngayong taon. Sa balitang transportasyon naman, nais ng mga mambabatas at ilang transport group na imbestigahan ang Grab Philippines dahil sa pagpapatupad nito umano ng karagdagang 2% commission rate sa kanilang mga driver. Ang detalye sa ulat ng aming correspondent, Stanley Gahete. Honorable Chair, we'll just relay the Mr. Chair, hindi ko na patatapusin. So by next year, magkakaroon tayo ng meeting. Siguro, Mr. Chair, hinga natin sila ng position paper, yung tanong ko, para masagot yung tanong ko in written. Naging mainit ang diskusyon sa committee hearing nitong Miyerkules tungkol sa Transport Network Vehicle Services at motorcycle taxis. Humihingi ng paliwanag ang mga mambabatas tungkol sa karagdagang 2% komisyon ng Grab Philippines sa mga driver na ipinatutupad na umano simula December 1. Ayon sa kanila, pasakit ito sa Grab drivers sa kabila ng pagsipa ng presyo ng langis at mga bilihin. Follow up ko lang sana pero wala yatang makakasagot from Grab. Tama po ba? Nag 2% increase na sila. Yes or no lang yun? Simula December 1, nag 2% increase na po kayo? Ma'am, sorry but we apologize but we're not privy as to this business operations as the business operation as. Why are you not privy? Samantalang public public issue po yan. Dahil, 'di ba? Nagki-cater kayo sa mga passengers, right? Sa commuters, and it is a commuter's problem, no? Bakit po walang sagot ang Grab? Mr. Chair, kung hindi po tayo masasagot, baka pwede po nating ipasabpina ang Grab kung kinakailangan para masagot po tayo. Nais sa mga transport group na i-regulate ng LTFRB ang commission rate ng Grab. Kakataas lang po ng itong Grab Philippines po. Alam naman po natin, sila po ang pangunahing player dito sa Transport Network Company. Malinaw po na yung 2% additional na commission, kukunin po talaga ito doon sa mga drivers. Sabi ng transport groups, sa bawat 1,000 piso na kinita ng Grab drivers, 170 pesos ang komisyon ng kumpanya. 140 pesos lamang ito dati. Mula 13% komisyon, nasa 15% na ito ngayon. Kahit 2% ito, malaki talaga yung kaltas dun sa kita nung ating mga TNVS. So gano'n ba kalaki ang mawawala sa Grab kung i-atras nyo tong 2% na sinasabi ng ating mga TNVS riders? Sabi ng Grab Philippines, sumusunod sila sa mga panuntunan at hindi nakakaapekto sa fare matrix ang kanilang komisyon.
Hindi naman nagkomento ang kumpanya sa ibang mga issue tulad ng taas presyo sa food deliveries at iba pang serbisyo. Aside sa delivery na ang taas-taas ng delivery rate ninyo, nagpapatong pa ba kayo sa pagkain pag nagpa-deliver? As to the business aspects of the Grab, we cannot answer to these questions po. Kinuwestiyon din ng mga mambabatas ang taas pasahe noong mga nakaraang taon. Paliwanag ng LTFRB, wala sila natatanggap na reklamo. Stanley Guete, CNN Philippines. Sa kabila ng sari-saring hamon na kinakaharap ng bansa kabilang ang pandemya, mas positibo ang mga kabataan ngayon sa kanilang kinabukasan kumpara sa nagdaang 2 dekada. Ayon yan sa isang survey. May ulat si Senior Correspondent David Santos. Kung ang mga kabataan ngayon ang tatanungin, mas gugustuhin daw nilang manatili sa Pilipinas kesa mag-abroad. Tingin ko hindi na kasi ayoko mapalayo sa pamilya ko eh. Hindi ako aalis ng bansa sapagkat gusto ko pagsilbihan yung bayan. We were surprised. Resulta ito ng isang national survey noong nakaraang taon kung saan 8 sa bawat 10 kabataan ang nagsabing sapat daw ang oportunidad sa Pilipinas. Uunahin ko pong subukan dito, pero kung may mahanap po akong opportunity sa labas, pag-iisipan ko din po yun. Ito yung generation na ang one or both parents worked abroad, and so they don't want that same kind of experience for their families. And then yung second is because there's so much opportunities also. Yung digital economy, it's something that they can already do even if they're 16, 17, 18, they can do from their own homes. 4,900 na kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang napabilang sa survey. Kinomisyon ito ng ilang pribadong grupo kasama ang SWS. Kumpara noong 1996 kung kailan huling isinagawa ang ganitong survey, lumalabas na malaki ang itinaas ng positibong pananaw ng mga kabataan sa kanilang kinabukasan. Epekto raw ito ng bentahe dulot ng teknolohiya at internet. And so these are opportunities that the youth see are good for them, no? Pero kailangan lang is yung constant guidance, no? Because there are so many things also that can happen online. Halos hindi naman nagbago ang mga pangarap ng mga kabataan. Maging stable yung life ko in the future. Kumita ng sapat, hindi mas kailangan sobra-sobra. Makatapos ng pag-aaral. Nangunguna pa rin ang makatulong sa gastos ng pamilya. Sa gitna naman ng pandemya, tumaas din ang bilang ng mga kabataan na nagsasabing nananatili silang malusog. Pagdating sa pagpili ng mga lider tuwing eleksyon, nangunguna rin ang opinyon ng pamilya sa kanilang pinapahalagahan. Halos magkapantay ang telebisyon at social media sa pinagkukuhaan nila ng balita at impormasyon. Ayon sa mga nagsagawa ng survey, dapat itong gamiting gabay ng pamahalaan para sa Philippine Development Plan sa susunod na 5 taon. Ito yung future voters, ito yung future workers. So they should pay attention to the data and they should listen to what the youth have to say. David Santos, CNN Philippines. Magmamahal na naman ang pautang bunsod ng pagtaas muli ng interest rates ayon sa naging desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Simula Biyernes ay 5.5% na ang key interest rate ng BSP, 50 basis points. So kalahating porsyento ang tinaas nito kagaya sa US Federal Reserve. Ngunit mas maliit na ito kumpara sa 75 basis points nitong Nobyembre. Inaasahan ng Bangko Sentral na ninipis lalo ang mga rate hike nito bilang papalo na raw sa rurok ngayong buwan ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Pinaliwanag ni BSP Governor Felipe Medalle ano pa ang mga inaasahang pagmamahal sa pautang. Hindi ganun kalaki. Pero kung ikaw yung namumutang, para sa iyo malaki yun. At kung ikaw naman ang nag-iimpok ng pera, sana naman mapasa rin sa iyo yung papasa doon sa depositor, doon sa saver, yung some of the increases. Mas masasaktan ng mga tao ng mataas na inflation kaysa masasaktan sila sa pagbagsak ng GDP growth rate natin. Susunod, winner-take-all match nakatakda matapos talunin ng Ateneo Blue Eagles ang UP Fighting Maroons. At British actor na si Henry Cavill hindi gaganap na Superman sa sequel ng pelikula. Alamin kung bakit sa pagbabalik ng Newsnight.
There's always a way, even though the path is not clear. Next generation Ford Ranger. Do the undone. Reserve yours now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealer. The vision of ProLife UK is very much driven by our purpose of helping Filipinos get the most out of life, specifically helping to make them become healthier and wealthier through many of our innovative and customer-centric products that we progressively launch. We are very happy that ProLife UK will soon be offering Pooling Cash Flow Fund Plus. It's plus because the main objective of this fund is to actually give customers or investors a cash payout that is equivalent to up to 6% per year, distributed in 4 quarters. And this product is specially designed for our customers who have moderate to high investment risk appetite. And of course, we are not just targeting our existing customers, we are also welcoming new customers. As we work to fulfill the evolving needs of modern family, and as the economy reopens, I see wealth growing as well across many families. The good news actually for those interested to get insured and be invested in the Pooling Cash Flow Fund Plus. From the 33,000 ProLife UK insurance agents, we got a certain group or a dedicated army of financial advisors, and we call them Pro Premier Agents. They know specifically the Pooling Cash Flow Fund Plus. We won't stop here. Our long journey of efforts to educate our countrymen, Filipinos, have really come a long way. We are confident that our customers would actually be investing with us and growing with us and get the most out of life, specifically Filipinos and families. May pagbabago man sa dekorasyon, sa pangangaroling, at sa simoy ng selebrasyon. Ang maiiwan na damang-dama ay sarap ng Pasko na buong-buo. Sarap na hatid ng Pure Foods Noche Buena. Sarap na dala ng pamilyang bumubuo sa Pasko. Buo ang Pasko sa Paskong Pure Foods. I'm Aubrey Maz. I'm a fitness and plant lover. And I'm Tro Montero, and I'm a race car driver. And we're also parents. Being a race car driver, it is important to be fuel efficient, not only in the race, but also in everyday usage. Plug-in hybrids and fully electric vehicles are particularly fuel efficient. Make sure the vehicle is in good condition. Iwasan na mag-overspeeding, iwasan mag-overload. Avoid idling the car's engine open when parked or waiting. At hindi lang sa sasakyan, dapat maging efficient. Dapat sa bahay din. Sa pagbili ng appliances gaya ng aircon at ref, mataas na energy efficiency rating ang pipiliin upang makatipid sa konsumo ng kuryente. My mom always reminds me to turn off the TV when I don't use it. Bata pa lang sila, we taught them how to use energy efficiently. This is very important to every family to know the value of energy efficiency. Be an efficient driver. Be an energy efficient mom and dad. Yan ang energy ability. Hi guys! I'm Ayin Bernos. I'm a content creator and entrepreneur, and this is my life at home.
So after a very, very busy day of filming, podcasting, I really love to take my time, wind down, grab a can or a bottle of wine, and read. This is my alone time. This is the time where I don't do anything related to work and simply be myself. I love to work, you know? Tapos ito yung parang signal ko to my body and to myself na, okay guys, it's time to celebrate. It's time to start the fun. I realized that the best way that I can sustain a good lifestyle, be my best self, is to relax. We need to carve and really give ourselves the space that we need to simply be human. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Kumpleto na ang finals cast ng 2022 World Cup sa Qatar matapos wakasan ng defending champions France ang dream run ng Morocco 2-0 sa semifinals. Sa ikalimang minuto pa lamang ng laban, umiskor na agad si Theo Hernandez, pero ang 79th minute conversion ni Randall Kolo Muani ang tuluyang nagpasok sa France sa ika-4 nitong World Cup Finals. Makakatapat ng France ang Argentina sa linggo para sa final game ng World Cup, pero bago yan, magsasalpukan muna ang Croatia at Morocco sa Sabado para sa third place honors. Dito naman sa Pilipinas, sa PBA, kapwa naglista ng Game 1 win ang Bay Area Dragons at ang Barangay Ginebra San Miguel sa semifinals ng Commissioner's Cup. 16 na puntos ang hinabol ng Dragons para talunin ang San Miguel Beermen 103-102 sa PhilSports Arena sa Pasig kahapon. Bumida para sa Bay Area si Andrew Nicholson na nagtala ng 30 points at 15 rebounds. Sa ikalawang laban naman, sinamantala ng Ginebra ang pagkaka-eject ni Magnolia Chicken Templados Hot Shots import Nick Rakosevic para mabingwit ang 87-84 win. Hindi nakapormang hot shot sa depensa ng Ginebra sa last 2 minutes. Kasama na rito ang nagbintis na sanay game-time 3-point shot ni Mark Baroca sa huling 7 segundo ng laro. Nanguna si Jamie Malonzo para sa Ginebra sa kanyang 21 points at 12 rebounds sa Biyernes, ang game 2 ng dalawang semifinal series na yan. Depensa naging susi sa 65-55 Game 2 win ng Ateneo Blue Eagles kagabi sa UAAP Men's Basketball Finals. Nilimitahan nila ang UP Fighting Maroons sa pinakamababa nitong scoring output sa ilalim ni Coach Goldwyn Monteverde. 18 turnovers din ang naitala ng UP sa naturang laban. Ayon kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin, ang matinding depensa nito rin ang sasandalan nila kung nais nilang mabawi ang corona ngayong season. We managed to get away with not playing our best basketball, but maybe the hardest we've played all year long. If we want to win the championship, we have to come back and play the next game with the same level of defensive intensity. Magkakalaman sa Game 3 kung kanino ba mapupunta ang tropeyo ng Season 85 sa Lunes na yan, alas 6 ng gabi sa Araneta Coliseum. Sa entertainment, isang bagong installment ng pelikulang Superman ang abangan ng fans. Alamin natin yan at iba pa ang showbiz na balita kay Sam Sadwan. Sam. Yes, Pia, kinumpirma nga ng co-chair ng DC Films na si James Gunn ang bagong installment ng pelikulang Superman. Pero hindi na ito pagbibidahan ni Henry Cavill. Ayon sa tweet ni Gunn, sa sentro kasi ang pelikula sa buhay ni Clark Kent noong siya ay bata pa. Pero hindi raw ibig sabihin nito na totally out of the picture na si Cavill. Sa Instagram post ng actor, sinabi niya na malungkot siya na hindi na siya ang gaganap na Superman.
Bumuhos naman ang suporta ng kanyang fans at sinabing para sa kanila, siya ang the best Superman. Pumanaw na sa edad na 40 ang dancer at DJ ng The Ellen DeGeneres Show na si Stephen Boss o mas kilala bilang Twitch. Suicide ang ikinamatay niya ayon sa Los Angeles County Medical Examiner. Naulila niya ang kanyang asawa na si Allison Hoker Boss at ang 3 nilang anak. Napanood si Twitch sa So You Think You Can Dance at Star Search kung saan nakapasok siya sa semifinals. 2014 nang magsimula siya sa programa ni Ellen kung saan tumayo rin siya bilang executive producer. Sa Instagram, sinabi ni Ellen na heartbroken siya sa nangyari sa taong itinuring niya isang pamilya. Nagpost din ng pakikiramay ang singer na si Justin Timberlake at dati ring executive producer ng programang Ellen na si Andy Lassner. May bagong show kayong aabangan dito sa CNN Philippines simula January 16, 2023. Yan ang Usapang Bilyonaryo, hosted by veteran broadcast journalist Ces Orenia Drilon. Sa contract signing na ginanap kaninang hapon na dinaluhan ni CNN Philippines President Benjamin V. Ramos, ibinahagi ni Drilon ang konsepto ng kanyang bagong programa. I'm so happy for Bilyonaryo to find a home in CNN. We're going to show hopefully a program where people will learn a lot from. Ito po'y kwento ng buhay ng mga movers and shakers sa business and finance, mga kwentong inyong kagigiliwan at kapupulutan ng aral. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Inaasahan na muling dadagsain ang panimula ng Misa de Aguinaldo na bahagi ng panata ng mga Katoliko tuwing Kapaskuhan. Mas maluwag na kasi ang mga patakaran sa mga simbahan at mas marami na rin ang mga pinapayagang dumalo sa misa. Nagbabalik si David Santos. Kabilang ang National Shrine of Our Lady of Perpetual Help sa mga paboritong pinupuntahan ng mga deboto. Isa rin ito sa mga inaasahang dadagsain para sa 9 na araw na Misa de Aguinaldo, ang taunang panata ng mga Katoliko tuwing Kapaskuhan. Nakadalawang taon na tayo mahigit ng di pagdalo sa simbahan. Kung baka sana isabik na yung mga taong magsibang gabi sa face-to-face na Kasi kagaya ko po, nagkaroon po ako ng anxiety disorder. Bali, hindi po ako lumabas. Ngayon lang po talaga ako nakalabas ng bahay. Gaya ng dati, may dalawang schedule ng Misa de Aguinaldo. Yung Misa de Gallo, madaling araw ng December 16 hanggang 24. At para naman sa mga hindi makakapunta ng madaling araw, may simbang gabi mula December 15 hanggang 23. Nalagpasan na natin yung pagsubok ng COVID. It's time naman po na magbalik loob tayo at gawin natin yung mga nakaugalayan, lalo na yung pagsisimba, lalo na ngayong Pasko. Parang hindi yung kompleto yung tradisyon ng Pasko pag walang simbang gabi. Mas in-expect kasi natin na mas dadagsa yung mga tao, mas open na nakakalabas ang mas karamihan. Umaabot daw noon sa 8,000 ang dumadalo sa Misa ng Baclaran tuwing may mga espesyal na okasyon gaya ng pista at Pasko. Bumagsak ang bilang ng magkapandemya, pero dahil unti-unti na rin pinapaluwag ang mga paghihigpit, inaasahan na muling mapupuno ang misa. Umaabot na po kami minsan ng 80% ng pre-pandemic times. Nandito naman po yung aming mga guards, saka mga ushers. Hindi ba natin tinatanggal yung mga markings pa rin sa may simbahan na as much as possible. Yung ibang tao naman po is they continuously follow yung instructions pa rin naman po. Ilang simbahan ang nagdagdag na rin ng mga misa para hindi magsiksikan ang mga tao at masusunod pa rin ang social distancing. May ilan naman nagpapamisa na rin sa labas ng mga simbahan. Ang Quiapo Church, halimbawa, may pasimbang gabi dito sa Kartilya ng Katipunan sa tabi mismo ng Manila City Hall. Pakiusap naman ng mga simbahan, panatilihin pa rin ang pagsunod sa mga health protocols, gaya ng pagsuot ng face mask at pag-disinfect. Nakakabit na rin sa panata ng Misa de Aguinaldo ang taimtim ng mga hiling. Siyempre, pagpalaan ng aming pamilya. Sana matigil na yung pandemic natin. Siyempre, graduating ako. So sana mapasa namin yung research namin.
Mga pamaskong hiling na kaakibat na rin ang taus-pusong pasasalamat para sa mga biyaya na nagdaang taon at sa mga darating pa. David Santos, CNN Philippines. 10 araw na lang bago magpasko at yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, December 15. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. At bago tayo magtapos, ating tinalakay nitong mga nakaraang araw ang energy efficiency ng iba't ibang industriya. Tingnan naman natin ngayon kung paano ito nakikita sa larangan ng transportasyon. The Electric Vehicle Development Act, or EVIDA, was signed into law this year. How does the law advance the use of electric vehicles while making transportation energy efficient? Payag ako para hindi na kami masyadong makutubo sa diesel kasi mahal nga ang diesel ngayon eh. Kami naman kahit anong ibiyahe namin pwede basta tumatakbo sa sasakyan. Hati pa rin yung opinion ko tungkol dyan kasi pagka kasi pinalitan, mas maraming mawawalan ng hanap buhay. Meron dyan mga jeep na halos